Yo Germ, what's up? Good morning everyone, good morning everybody. Good morning sa lahat ng followers namin, sa lahat ng subscribers namin dito sa aming channel, JR Motoworks. What's up, what's up? Kumusta kayong lahat? Pagbabalik tayo dito sa panibagong motovlog, panibagong kwentuhan, panibagong lokohan, panibagong bolahan. Yo, what's up, what's up, what's up? Sana okay kayong lahat. For today's video, magkakaroon tayo ng final and honest review dito sa ating K&O Executive Seat. Naalala nyo nung nakaraan, nag-unbox tayo ng bagong upuan, yung K&O Executive Seat na binili natin online via Shopee. Na-review natin yan partially at promise natin i-review natin yan ng buo kapag nagamit na natin siya sa long ride. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi natin basta-basta mare-review yung isang bagay or yung isang accessory ng motor natin or isang gamit sa motor na napaka-importante kung hindi naman natin magagamit to the maximum level. Yes! Alright, so nung nakaraan bumiyahe tayo ng Kasiguran, Aurora. Almost 11 hours yung biyahe na yon, kasama pahinga, kasama biyahe, kasama na lahat. Naramdaman natin yung upuan natin at na-compare natin syempre dun sa stock natin. Kasi syempre 'di ba, naka long ride na tayo gamit yung stock seat natin multiple times, nakapag bigan na tayo, nakapag ano na bang lugar yung malayo natin pinuntahan. Basta may mga malalayo na tayong napuntahan gamit yung stock seat natin. So last time pumunta tayo ng Kasiguran, Aurora, tapos nag side trip din tayo sa Baler, Aurora. Ayan, medyo mahaba-haba yung biyahe natin at masasabi natin na nagamit na natin to the highest level yung upuan natin. One thing na issue natin last time ay yung kanyang waterproofing. Diba sabi ko sa inyo, hindi pa ako sigurado or hindi pa ako certain kung waterproof nga ba talaga yung upuan natin na K&O Executive Seat for ADB 160. My final verdict sa waterproofing nito ay sorry. Hindi ko masabi talaga kung waterproof talaga siya kasi unang-una yung issue ko nung nakaraan na merong nag-i-stack dun sa bumper niya. Sa loob kasi nun may bolt kasi yun sa loob na nakatagos sa ilalim or dun sa loob. Tapos meron siya parang small pocket na pwedeng pasukan ng tubig, pwedeng pag-istackan ng tubig. And sadly kapag umuupo ka, naiipit mo yung upuan, parang nade-deform siya ng konti, ayun, doon na lumalabas or doon na umaagos yung kanyang tubig. So sabihin man natin na waterproof yung cover, nababasa pa rin tayo kasi meron siyang stagnant or meron siyang nai-stack na tubig doon sa kanyang bump. And then yung kanyang cover mismo, tapos doon sa may mga stitches niya, hindi ko rin talaga masabi na waterproof kasi nag-i-stack siya ng tubig or nag-a-absorb siya ng tubig. Kung naiintindihan nyo yung sinasabi ko, kagaya ngayon, umuulan ng konti, pero kagabi kasi talagang malakas yung ulan. So ibig sabihin basang-basa talaga yung upuan natin, basang-basa yung cover. At ngayong umaga ginamit natin siya, talagang pag upo natin parang napiga natin yung seat cover, ayun, umagos or naramdaman natin sa shirt natin na nabasa. Medyo lumamig yung pakiramdam ng puwet natin. Same experience sa OBR natin. Tinatanong ko, basa ba yung upuan mo? Basa ba yung inuupuan mo? And sabi niya, yes, parang malamig yung pakiramdam. Which is hindi natin nararamdaman kung stock seat cover yung ginagamit natin. I mean, stock seat yung gamit natin. Kasi yung cover ng stock seat natin, kapag pinunasan mo ng dry na talaga siya all the way. Eto, kahit punasan natin, pag upo natin, parang napipiga natin yung kanyang cover or yung kanyang seat cover, doon na natin nararamdaman yung basa. Hindi natin masabi na 100% waterproof talaga siya. Ganon yung pakiramdam natin kasi nararamdaman natin may tubig, nararamdaman natin may basa, nararamdaman natin na lalamig yung puwet natin. So sa mga nag-aantay na marinig to, kung gusto nyong bumili ng K&O Executive Seat, pag-isipan ninyo. Kasi to be honest, kasi honest review nga naman to, hindi ko talaga siya masabi na 100% waterproof. Pero kung kaya nyong i-handle or kaya nyong tanggapin na 50-50 tayo sa waterproofing nitong upuan, okay, try nyong bilhin. Pero punta pa rin tayo dun sa second topic natin, yung comfort. Kasi yun naman ang importante. Unang-una, kung hindi waterproof yung upuan mo, hindi siya comfortable. Pangalawa, dapat tumatagal yung puwet natin sa ride, diba? Diretso na tayo sa pangalawang topic natin ngayong umaga, which is yung comfort. Comfort ba yung executive seat
seat for ADB 160 natin. Tanungin natin yung ibang naka K&O executive seat dyan. Please comment sa comment box natin sa baba ng video na to kung comfort nga ba yung upuan ninyo. Pero para sa akin, this is my honest review para sa K&O. Ang verdict natin dito ay same lang siya ng stock seat natin. Yung feeling natin, yung pakiramdam natin, ganun pa rin. Hindi nalalayo or hindi magkalayo yung pakiramdam natin sa long ride. Kasi usually kapag long ride tayo, yung patig ng puwet natin, alam niyo yung parang umiinit na yung puwet natin. Parang gano'n yung pakiramdam. Dito nararamdaman ko rin siya. Nararamdaman ko rin. Hindi ko ipagkakaila na nararamdaman ko yung patig sa puwet ko. Nung nakaraang ride natin, kapag libre yung kalsada, talagang tumatayo ako dito sa motor ko. Naka-stand position ako ng riding. Kahit mga 30 seconds, nakatayo ako. Kasi gusto kong mapahinga or gusto kong maiunat man lang yung puwet natin. Kasi nararamdaman natin yung patig. Pero yung patig na yon, nararamdaman natin yon after mga 3 hours to 4 hours na riding na. Same lang sa stock seat natin. Ganun din sa mga first 3 hours, first 2 hours, okay lang siya, maganda. Maganda yung upo, comfortable siya. Maganda siya kasi may limit yung usog natin papalayo. Hindi natin masisiksik yung OBR natin kasi meron tayong limit, meron tayong bump dito sa likod natin. At the same time, meron tayong a little bit rest dun sa natin sa likod natin. Hindi man tayo makasandal, pero meron tayong parang nararamdaman na bumabangga yung ating likod, which is good sa mga madali sumakit yung likod kagaya ko. Pero sa usapang comfortability kasi, kung yun ang pag-uusapan natin, talagang masasabi ko na halos same lang sila ng performance ng stock seat ng ADB 160. Ngayon, kung gustong may mag-donate dyan yung mga hindi na ginagamit na stock seat ng PCX, pwede nating hiramin, pwede nating ma-review. Kung sakasakaling may magpahiram sa atin, hiram lang, di naman natin hihingiin, di naman tayo buraot Ayaw ko lang bumili kasi okay pa naman yung K&O natin. Hindi ko naman to tatanggalin, hindi ko naman to aalisin kasi andito na yan, talagang ginagamit na natin yan. Wala naman tayong major problem sa upuan. Kaya nga natin nare-review ng totoo, kaya natin nare-review ng honest kasi yun yung pakiramdam natin. Wala naman tayo nararamdamang negative dito sa upuan na to. Balik tayo dun sa waterproofing nung upuan. Di ba sabi ko sa inyo 50-50? Alam nyo kasi ba't 50-50 yun? Kapag na-absorb na ng short ko or ng pantalon ko yung parang basa yung tubig, wala na, yun na yun. Hanggang doon na lang yun. Hindi na siya yung parang tumutulo or nagdi-drip pa dito sa ilalim kasi mayroong mga stock na tubig sa foam. Wala namang ganun. Kasi may plastic naman to kaya alam ko talagang hindi naman talaga pumapasok sa loob. Yung talagang sa cover lang, nag-a-absorb siya ng tubig and then may ipapasa niya sa uupo. Kung sino mang uupo, ayan, may ipapasa niya dun. So ayan yung verdict natin sa K&O executive seat for ADB 160. And then yung ating honest review based sa ating experience kasi alam nyo mahirap mag-review ng mga bagay-bagay na hindi naman natin nararanasan or hindi naman natin nararamdaman personally kasi wala tayong personal knowledge pag ganun. Mahirap yung bumili ka lang tapos diniindiinan mo lang, binuhusan mo ng tubig para masabi lang na ma-review mo yung gamit or ma-review mo yung bagay na binili mo or yung bagay na in-sponsor sa'yo para ma-review mo lang. Mahirap yun Di mo maibibigay yung tunay na experience dun sa gamit or dun sa mga accessories ng motor natin. Yung seat natin, napaka-vital niyan. Kasi kagaya natin na mahilig tayo sa long ride, talaga napaka-vital niyan. Importante na komportable yung seat mo. Higit sa lahat, dapat komportable yung seat mo. Kasi diyan ka tatagal. Diyan ka tatagal sa biyahe. Kung ang seat mo lagi kang parang nangangatin ang puwet mo, gusto mo nang tumigil, gusto mo nang tumayo kasi parang antigas-tigas ng puwet mo na, parang namamanid na yung puwet mo, tapos wala pang isang oras gano'n na yung pakiramdam mo, ibig sabihin hindi komportable yung upuan na yun. And to be honest, dito sa K&O nakakatagal tayo, kahit hanggang 4 hours, 5 hours kaya natin yun na nakaupo dito, tuloy-tuloy sa biyahe. So ayan mga germs, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito sa final and honest review natin for K&O
executive seat for ADB 160. Maraming salamat. Magkita-kita tayo sa susunod na video natin, sa susunod na kwentuhan natin dito sa ating channel JR Motoworks. Subscribe kayo sa channel namin and follow nyo kami sa Facebook. Maraming salamat. Kuya Germs out.